Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang papapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, niloob mo ngayon sa aming sumikat ang salita mong nagkatawang tao na siyang bagong liwanag. Ipagkaloob mong ang sumisilay sa kalooban naming nananalig ay magliwanag na lubusan sa ginaganap namin sa pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa buong daigdig, ipinasabi ng Panginoon, ibalita sa mga taga-Jerusalem na darating ang Panginoon para sila ay iligtas. Kasama niya ang lahat ng kanyang iniligtas. Ika'y tatawaging bayang banal ng Diyos, bayang iniligtas ng Panginoon. Ang Jerusalem ay tatawaging lungsod na mahal ng Diyos, lungsod na hindi itinakwil ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Sa langit ay nahahayag, yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang luwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sumilang ang Panginoon, liwanag sa ating ngayon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, noong mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Sabihin mo sa katabi mo, maligayang Pasko. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Akala ko, kakaunti lang ang magsisimba ngayong 5 a.m. Pero marami pa rin, kahit na maulan. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, narinig natin ang kwento ng mga pastol na nagpupuyos ng kagalakan dahil sa isang bagay na kanilang natuklasan. Nagpakita sa kanila ang Panginoon sa pamamagitan ng anghel at binalita sa kanila ang pagdating ng tagapagligtas sa isang sanggol na natagpuan sa isang sabsaban sa Bethlehem. Narinig ng mga pastol ang balita at hindi sila nag-atubili pumunta sa Bethlehem upang makita ang nagbabagong pahayag ng anghel. Hindi sila nagdalawang isip na iwanan ang kanilang mga tupa at mga gawain upang makita ang hindi nila inaasahan na regalo ng langit. Ang sabi ng mga pastol, tayo na sa Bethlehem. Alam niyo ba, mga kapatid, kung ano ibig sabihin ng Bethlehem? House of bread. At kung ilagay natin sa isipan, isinilang si Jesus sa Bethlehem, the house of bread, to remind us that Christ is the true bread of life. And when the pastol went to Bethlehem, in our days we are asked to go to the Mass, to attend the Holy Eucharist, where we can receive Jesus, the bread of life. Sabi sa Ingles, sabi ng anghel, let us go then to Bethlehem to see thing that has taken place, which the Lord has made known to us. Kagabi ho, nag-video call kami ng aking mga kapatid, ng aking nanay. Tapos sinabi ko sa kanila, sino ang hindi umattend ng misa kagabi? Ang nanay ko hindi umattend. At yung kapatid kong isa, kasi wala maiiwan sa bahay. Kaya sinabi ko, bukas, ngayon ang ibig sabihin ko, bukas, umattend kayo ng misa. Because the gift that is given to us is Jesus Himself, whom we need the most.
At nang nakita ng mga pastol ang sanggol na si Jesus, hindi sila nagkamali sa kanilang desisyon na iwanan ang kanilang tupa dahil nakita nila ang tagapagligtas. Ang kagalakan nila ay hindi lang dahil sa pagkakilala sa tagapagligtas, kundi dahil sa pagkakataon na makita at makilala ang Diyos na nagbigay buhay sa mundo. Ang kwento ng mga pastol ay isang paalala sa atin na kailangan nating maglaan ng oras, panahon upang makita at makilala ang Diyos sa ating buhay. Hindi natin kailangan ng mga espesyal na mga kaganapan upang mapakita sa atin ang Diyos. Dahil ang kanyang presensya ay nandito na sa atin. Especially in the Holy Mass. Isipin niyo, sa Holy Mass, hindi naman sasabihin ng pari o ng ministro sa komunyon, ito ang simbolo ng katawan ni Kristo. Hindi ho. Ang sabihin ng pari, ang katawan ni Kristo. The real presence of Jesus. Body and blood, soul and divinity of our Lord Jesus. Sabi po ng isang obispo sa New Jersey, sa Catholic News Agency, ito sa kaniyang reflection, sabi niya, Bethlehem is not an event lost in the faded light of the distant past. Its glory still shines bright upon us. In every Eucharist, Jesus offers himself to us as the bread of life. Thus, every Eucharist is Bethlehem for us. As the shepherds said to each other on the night Jesus was born, we say to one another each time we go to Mass, let us go then to Bethlehem to see this thing that has taken place, which the Lord has made known to us. We go to receive the bread of life. Jesus' own invitation, take and eat, this is my body, requires a worthy response on our part. For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. Kaya hindi lang tayo umaattend ng misa at diretso tayo komunyon na wala naman sa ating isipan. No? We are asked also to really discern and reflect after receive Jesus as our bread of life. Kung maghahanap tayo ng Diyos, siguraduhin nating hindi tayo mag-atubiling mag-alay ng oras at pagkakataon na dumalo ng banal na misa. Sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan, naway ang ating pagmamahal at pag-ibig sa Kanya ay magpatuloy ang mabigay ng kagalakan sa ating puso, sa ating kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tayo po ay luluhod. Magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus,
namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan, sa pagsilang ng sanggol na mag-ahari ng sanlibutan, sama-sama nating ilahad ang ating pagsamo sa Diyos at Ama ng kaluwalhatian upang ipagkaloob niya ang biyayang dala ng Kapaskuhang ito. Ng ating tugon, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, sa pamumuno ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang paninirahan ng salita na nagkatawang tao sa piling ng tao ay patuloy na madama ng sangkatauhan, na katuparan ng pag-ibig ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa buong daigdig, upang ang magandang balita ng kapayapaan ay pangalagaan ng mga hinirang na mamuno rito at magkaisa nawa ang sangkatauhan na mamuhay sa kapayapaan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa kahirapan at halos panawan na ng pag-asa dahil sa kakapusan ng mga pangangailangang material at espiritual, upang ang pag-ibig ng Diyos na dinala sa sanlibutan ng sanggol sa sabsaban ay makatagpunawa nila sa anumang kapamaraanan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating sambayanan, upang ang liwanag na taglay ng pagsilang ng bugtong na anak ay manahanawa sa ating mga tahanan at panatilihin nawa natin itong magningas sa ating pagkalinga sa mga dukhang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Ama namin makapangyarihan, mapuspos nawa ng walang hanggan mong pagpapala ang sambayanan sa panahong ito na Pasko na pasila ng bugtong mong anak. Inihiling namin ang iyong awa at ibayong biyaya sa ngalan ni Kristo ang Panginoong nagkatawang tao na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway mabagay sa aming pagdiriwa ang aming mga alay upang pagkadiyos mo ay idulot nito sa aming pakikinabang, sapagat ito ay nasisinaga ng Diyos na naging tao at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga kapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa magitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inalalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo, na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulot siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, na matapos ang hapunan, hiwakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantala ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming inialay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay upang kami ay ipakipagsundo sa iyo. Lubin mong kami magsasalo-salo sa kaniyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa na ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng mga banal na aming inasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Amang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco at ang aming Arsobispo Gilbert, ang tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng mundo. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na tataglay na pag-ibig sa iyo. Kami ay maasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningning walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritong Banal, magpasawalang sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapaligtas naming si Hesu Kristo. sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isinasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin na maligayang Pasko, na dakilang kapistahan ng pagsila ng anak mo, ang hiwaga ng iyong malasakit na dating nalilihim ay lalong mahayag at mapanaligan namin upang ito ay higit naming mahalin sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating kapiyong merchandise. May mga available po tayong t-shirts at coffee mug sa mga store outlets ng pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikatlo, mga kapiyo, sa diwa ng kagalakan ngayong Pasko at bagong taon, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagsilang ng ating manunubos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 7 ng umaga. Maraming salamat po. At dahil po sa ngayon ay kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo, ipinagdiriwang din po nating lahat ngayon ang ating mga kaarawan, or we call it everybody's birthday. Isasagawa po natin ngayon ang paghahandog sa bawat boxes na nasa unahan. Makikita niyo po na may mga pangalan ng bawat buwan ng ating kaarawan. Tatawagan po natin ang mga pinanganak sa buwan ng January para magsipaghandog. Para po sa mga pinanganak ng January, maaari na po kayong maghandog sa unahan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Para po sa mga pinanganak sa buwan ng February. Sa iyong asilang maligayang Sa buwan po ng March. maligayang
Sa buwan po ng April. birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa buwan po ng April. Maligayang bati sa iyong pagsino. Maligayang, maligayang, May. maligayang bati. Happy birthday to you. Happy birthday Sa mga ipinanganak po ng June. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati. July. Iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Sa mga may birthday po sa buwan ng August. To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sa buwan po ng September. Happy birthday to you. October. Happy birthday to you. November po. Maligayang bati. Happy birthday to you. Happy At sa mga nagiliwang ng karawan ngayong buwan ng December. birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Maraming salamat po sa inyong mga handog at happy birthday po sa ating lahat. Merry Christmas. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga kapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng papapala at biyaya. Ibos mo ang iyong bendisyon sa gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong biyaya at awa. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Bow your heads and pray for God's blessing. Ang Diyos na umawi sa kadiliman noong magkataon-taong anak niyang mahal ang nadulot ng liwanag sa banal na araw na ito. Pakundangan sa kanya pasilang ay siya'y naway magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasaulang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawa pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawa ang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.